Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, August 10, 2025, patuloy po nating minomonitor ang paparating na bagyo dito po sa may bandang silangan ng ating bansa at inaasahan po na posible itong maging malakas or palakasin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So kababayan ko, bago ho tayo magsimula, ay may hiusap muna ako ng isang like at subscribe para ho sa next update natin mabilis ko ho kayong manonotify. So tignan natin mga kaibigan yung pinaka-lokasyon po nito nga po si Bagyong Podol International name po yan para hindi ho kayong malito. Sa ngayon meron po itong 100 kilometers per hour na lakas ng hangin at kung makikita po ninyo mas lalakas pa siya habang papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po mga kaibigan, alas 2 ng hapon ngayong linggo po, lalakas pa rin siya sa 110 kilometers per hour na lakas ng hangin. At kung titignan naman natin, pagdating po ng Lunes ng alas 2 ng madaling araw, to be exact, typhoon category siya, 120 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin. Ito, yung moment po na pumasok na siya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung pagkilos ho ng bagyo nito mga kaibigan, pa west, northwestward po, medyo mabagal ito. So ano nga ba yung magiging epekto nito mga kaibigan once na pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? So hindi man ito direktang tatama sa ating Philippine land. Masal kung makikita ho ninyo mga kaibigan, pa-direction niya ay dito po pa Taiwan. Lalabas din ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. To be exact mga kaibigan, para hindi tayo malito, lalabas ito ng far August 30 na po, Wednesday alas 8 ng umaga. Pero may mga posibilidad pa rin na pwede hong mangyari. So ngayon, ang tanong natin mga kababayan, kung anong mga lugar ba ang maapektuhan ito nga pong si Bagyong Podol o tatawagin natin Bagyong Goryo. Local name niya kapag nasa loob na ng PAR. Possible ang extreme northern Luzon. So kasama sa mga maapektuhan nito ang Batanes area, Cagayan Valley, kasama ho dyan ang Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kasama ang Pangasinan. Usually, yung mga lugar talaga na yan na aking binanggit, daanan talaga ng mga bagyo, kaya mas maganda ho na nakakapaghanda yung mga lugar na yan, lalo na ho yung Batanes. Diyan kasi huling dumadaan talaga yung bagyo bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titignan nyo naman mga kaibigan, after po maging typhoon category nito nga pong si Bagyong Goryo kapag nasa loob na ng ating PAR ay babalik ho siya sa tinatawag ho natin na tropical storm or medyo mas hihina na po ito mga kaibigan hanggang maging tropical depression at kapag nakalabas na ng PAR ay magiging isang ganap na lang na low pressure area. Same scenario din sa nangyari nga po kay Bagyong Fabian. Ngayon ay isang ganap na lamang po na low pressure area at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang kinakabahala lamang natin dito mga kaibigan, kahit walang direktang epekto ito nga pong papasok na bagyo sa ating kalupaan sa ating Philippine landmass, possible naman na palakasin niyang epekto ng habagat or southwest monsoon. Sa ngayon kasi may mga lugar pa rin tayo na apektado ng habagat. Alam nyo mga kaibigan, ang problema talaga natin dito kapag may mga low pressure area, kapag may mga bagyo na pumapasok sa far, hindi man talaga sila direktang tumatama sa ating kalupaan, pinapalakas naman nila ang epekto ng habagat. Last month mga kaibigan, talagang matindi yung naging epekto ng habagat. Talagang nagpabaha siya sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po sa Metro Manila. Kaya nga mas maganda, ngayon pa lamang po ay naghahanda na tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Inaasahan mga kaibigan, ngayong araw ng linggo sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, maulap na kalangitan ang posibleng maranasan dyan na meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil pa rin po sa habagat. Sa Metro Manila naman po at ilang bahagi ng ating bansa, same scenario din, maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin po sa southwest monsoon or hanging habagat. So ang nangyayari dito mga kaibigan ko, after naman
na makapasok itong si Bagyong Goryo o Pudol International sa PAR nakalabas, wala ho tayong namomonitor na kasunod na posibleng maging bagyo. Pero ayon din po sa pagtatala ng Pag-asa, ngayong buwan ho ng Agosto, 2 hanggang 3 bagyo. So yung papasok na bagyo, pang-7 ngayong 2025 at pangalawa naman po ngayong buwan ho ng Agosto. So mas maganda na nakahanda po tayo at lagi po nakamonitor sa lagay po ng ating panahon. Lagi ko pong pinapaalala sa ating mga kababayan na kapag meron po tayo nakikita ng mga typhoon category na bagyo, hindi man ito direktang tatama sa ating bansa, maging handa pa rin tayo dahil may mga senaryo tayo na tinitignan. Unang-una, laging ko sinasabi kapag may bagyong paparating o papasok, 2 senaryo. Possible, mag-recurve nga at hindi direktang tumama sa ating kalupaan. Ito nga pong bagyong Goryo kapag nasa Parna at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ito magbibigay ng malaking pinsala. Yung pangalawang senaryo mga kaibigan, dahil nga sinabi ko na ang mostly maapektuhan itong bagyo nito ay ang extreme northern Luzon, posible na doon ho siya maglandfall kapag dumirekta no or lumihis po yung direksyon. Ito nga pong bagyo na to. Magkagayon man, once naman na tumama no or naglandfall ang isang bagyo sa kalupaan natin, medyo hihina na yung impact niya. Pero hindi naman natin gusto yung senaryo na pangalawa na maglandfall siya sa ating Philippine landmass. Alam nyo mga kaibigan, kapag may mga ganitong klaseng senaryo talaga tayo, nakakatakot at nakakabahala, no? Pero kung maghahanda naman tayo ng mas maaga at maaagapan natin yung magiging epekto o yung matinding magiging epekto ng bagyo sa ating bansa, ay magagawa nating makaligtas sa mga sakuna, no? Or mga pagbabaha, landslide, lalo na ho sa mga landslide prone area. Yung mga nakatira po malapit po sa mga lugar na aking binanggit, yung extreme northern Luzon na yan, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha at banta ng landslide. Lalong-lalo na po ngayong linggo po ng gabi or Lunes po ng madaling araw, dahil dyan po talaga ine-expect na papasok na no sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong si Bagyong Goryo. Alam nyo, namomonitor ito bilang isang typhoon category, pero good news, hindi naman siya nakikitaan na aabot doon sa pinakamatindi no super typhoon category. Pag sinabi ho kasi natin super typhoon category, yan ho meron ng lakas ng hangin na 240 kilometers per hour. Ang mga bubong natin, lalo na kapag light materials lamang, very easy lamang yan tangay ng hangin, kahit po yung mga concrete o yung mga talagang matitibay na bahay napapatumba. So ayaw naman natin na mangyari yung ganun. After ho maging typhoon category, nito nga pong minomonitor nating bagyo sa labas ng PAR, babalik po siya sa severe tropical storm no at hihina po ng hihina maging tropical depression at hanggang sa maging low pressure area kapag nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. So nakita naman natin no doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, pasok pa rin ito nga pong bagyo na yan, which is na monitor na natin yan mga kaibigan hanggang August 15. Meron tayong nakikitang sama ng panahon. Ngayon po, ang sinasabi ko, dapat yung mga paalala na binibigay ko sa inyo, lagi nyo ginagawa. Unang-una, lagi ho tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Yung mga binabalita ko po tungkol sa weather update natin, galing ho ito mga kaibigan sa Pag-asa, sa Japan Meteorological Agency, no? At sa iba't ibang mga source pa. So kino-combine natin yan para po mabigyan kayo ng maayos na balita at sapat po na impormasyon, no? Natatagal po mga kaibigan, halos buong araw kasi mga kaibigan. So ngayon, pangalawa na dapat natin gawin, i-safety natin yung mga importanteng gamit, no? Yung mga electric appliances natin, yung mga papeles, yung mga papers natin, importanteng dokumento. Kapag naapektuhan tayo ng mga pag-uulan, pagbabaha, naka-ready na, hindi tayo yung mga ngarag. At pangatlo mga kaibigan, lumikas yung mga nakatira malapit po sa paanan ng mga bundok, malapit sa mga ilog, mga kaibigan, mga landslide prone area, kapag merong banta ng heavy rainfall warning sa inyo pong mga lugar. Napaka-importante pa po niyan. At gayon din, paalala ko din na hindi rin pwedeng pumalaot yung mga lugar na maaapektuhan, especially sa extreme northern Luzon, once na pumasok na eto nga pong si Bagyong Goryo sa loob ng ating Philippine
area of responsibility. Ito pa mga kaibigan, mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat ho ng ilang araw dahil usually kapag may bagyo sa loob ng kwarto, matagal lamang yan ng 2 hanggang 4 na araw. Yung pinakamahaba na yun mga kaibigan, 1 week. Pero napakabihira yung 1 week na magtatagal ng bagyo. Ang habagat talaga ang matindi ang nagiging epekto. So yung panghuli natin mga kaibigan ko, lagi ko pong sinasabi sa inyo, ipanalangin natin sa Diyos na magbago ang direksyon. Ito nga pong mga bagyo na pumapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagsisimula pa lang ang tag-ulan ngayon dahil pagpatak naman po ng Setyembre o September, 2 hanggang 4 na bagyo ang possible na ma-monitor po natin. So i-monitor natin mabuti yan. September, October naman, 2 hanggang 4 na bagyo din mga kaibigan. Marami nagtatanong, paano daw nasasabi? Mga kaibigan, meron po tayong mga ginagamit na advanced weather system which is nape-predict yung mga bagyo na possible po na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, which is tayo rin naman ang magbe-benefits nito mga kaibigan dahil nakakapaghanda tayo ng mas maaga. Yung iba kasi ayaw makakinig o ayaw makinig sa mga ganitong update dahil natatakot daw sila. So ang gusto nilang mangyari, nandyan na yung bagyo, saka pa lang sila susunod o makikinig mga kaibigan sa mga update. Importante na ngayon pa lamang po ay nape-prevent na natin yung mga possibilities na pwedeng mangyari kapag merong bagyo. Kaya nga po napakahalaga nung tinatawag natin na advanced weather forecast dahil malayo pa ang bagyo mga kaibigan, alam na natin yung gagawin. So napaka-importante po talaga. So mga kababayan ko, napahaba ang ating update ngayon. Saka may mga paalala din ako sinasabi, huwag kayong magagalit. Yung mga bago sa ating channel mga kaibigan, nagre-reklamo, sermon daw ito. Hindi ho mga kaibigan. At ito ho ay paalala sa ating mga kababayan para ho sa ating lahat at para din sa akin. Yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.